Magandang araw po sa ating lahat. At sa araw na to ay nasa Nahum 3 na po tayo. At sa kapitulong ito ay pinakita po ng propesiya ang pagkawasak ng bansang Nineve at ang buong impero ng Assyria. Dahil sa sobrang laki na po ng kasalanan nila ay galit na rin po ang Diyos sa kanila. At sinasabi nga po sa verse 1, tiyak na ang iyong pagkawasak, lunsod ng mga sinungaling at mamamatay tao, puno ng kayamanang mananakaw at masasamsam. At sinabi din po sa verse 5, sinabi ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, paparusahan kita ni Nineve, ububaran kita nang makita ka ng ibang mga bansa. Alam naman po natin, mga ginagawa po natin ay talagang magsusulit tayo sa harapan ng Diyos. At hindi nakatago o nakalingid sa Kanya ang lahat ng mga bagay na ginagawa natin, maganda man yan o pangit na ginagawa po natin. At ito'y nakalantad po sa mata ng Diyos. At paparusahan ng Diyos ang mga taong ito, at ang mga taong ito ay sila mismo ang gumawa at naglagay sa sarili nila sa gantong sitwasyon at dahil sa mga masamang gawa po nila. Kaya po sa araw na to ay ang aking ituturo po ay binigyan po siya ng maikling pamagat na kung ano ang itinanim siyang aanihin. Kung mababasa po natin ang buong kabuuan ng kapitulong ito ay dahil po sa mga masamang ginawa po nila sa harap ng Diyos at sa mga harap ng ibang tao ay sila'y gagantihan ng Diyos ng doble-doble pa kung ano man ang ginawa po nilang mga masamang bagay po. At alam naman po natin na ilang beses na po nagbigay ng babala sa atin gamit ang salita ng Diyos na ano man ang gawin natin sa mundong ito ay magsusulit tayo sa Kanya. Kung tayo ay patuloy na paggawa ng masama at hindi tayong nagtatangka na lumayo sa kasalanan, hindi tayo aani ng buhay na walang hanggan. Katulad ni Nineve na gumawa ng masama at aani siya ng masama din. At sinabi nga po sa Galatia Kapitulo 6 verse 6, 7 hanggang 8, huwag ninyong akalaing madadaya ninyo ang Diyos. Kung ano ang itanim ng tao, yun din ang aanihin niya. Ang sumusunod sa nasa ng kanyang laman ay mag-aani ng kapahamakan. Ngunit ang sumusunod naman sa Espiritu ay mag-aani ng buhay na walang hanggang. Hindi po tayo nakakatakas dito. Lahat ng tao ay ito ang batas ng mga tao na dapat natin sundin. Wala po taong makakaligtas dito na naniniwala man sa Diyos o hindi. Ito ay batas sa buhay po natin. Tandaan po natin na ang mundong ito kung saan tayo nakatira ay ginawa ng Diyos at lahat ng mga ginagawa natin, mga kilos natin ay may patutunguhan po. Sinabi nga po sa verse 6 hanggang 7, tatabunan kita ng dumi at gagawing hamak, mandiriri sa iyo ang mga tao, lalayuan ka ng lahat ng makakakita sa iyo. Sasabihin nila, wasak na ang Nineve. Sino ang magmamalasakit sa kanya at sino ang mag-aaliw sa kanya? Ito po yung masamang sasapitin ng bansang ito na matindi po na mangyayari po sa kanila dahil sa mga ginawa nilang masama. At unang-una, hindi sila nagtanim ng maganda sa Diyos at sa mga taong nakakasama nila. Hindi sila nagtanim, kaya itong aanihin po nila. Dahil ang Diyos ang siyang hukom at ang Diyos ay makatarungan. Sabi nga po sa Roma Kapitulo 12 verse 19, akin ang paghihiganti, ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. At hindi makakatakas po ang bansang Nineve sa ginawa nilang kasamaan. Hindi sila makakatakas sa paghatol ng Diyos. Wala silang magagawa. Kahit anuman gaano man kalakas ang bansang ito, gaano man sila kayaman, kahit pa yung mga panguna sa mga bansa po nila ay walang magagawa po. Lilipunin sila ng Diyos at wawasakin po sila ng Diyos.
Sa kapitulong ito po, ano po ang practical na matututunan po natin? Meron po akong 3 punto po. Ang unang-unang punto po ay magbago ka na hanggat buhay ka pa. Dahil ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng maraming pagkakataon po para lumapit sa Kanya, magbago at talikuran po yung mga masamang bagay, mga kasalanan po. Kaya mga kapatid, huwag natin sayangin yung mga sandali na binibigay sa atin, oportunidad ng Panginoon para tayo magbago at sumunod sa Kanya. Huwag tayong gumaya sa bansang Nineve na sinayang niya talaga ang buhay nila, ang pagkakataon, ang pag-asa na sumunod sa Diyos. Nadala sila sa mga tawag ng lamampu nila, kaya nakita po natin kung ano po ang pinagdaanan po nila. Ang pangalawang punto naman po ay pahalagan natin ang mga salita niya. Ang mga taga Nineve ay nagbingi-bingian po sa mga salita ng Diyos, at hindi din sila nakinig sa mga propeta na ginagamit ng Diyos, at pinairal talaga nila yung mga katigasan ng ulo nila, yung pride po nila. Ito po yung malaking katuruan po sa atin ng Diyos na wag nating isang tabi, wag tayong magbingi-bingian sa mga babala at paalala ng Diyos, dahil ang salita ng Diyos ay puno ng babala at paalala sa atin. Pahalagaan po natin ito. Huwag natin ibaliwala yung mga tao na ginagamit ng Diyos na para tayo pagsabihan, ipaalala sa atin, ipakita sa atin kung saan tayo nagkakamali. Dahil ang Diyos ay handang gumante sa mga taong hindi sumusunod po sa Kanya. Ang pangatlo naman po mga kapatid ay magtanim ka ng mabuti. Sinabi ko nga po sa aking titulo na kung ano ang itinanim siyang aanihin. Kaya mga kapatid, piliin po natin na magtanim ng mabuti, dahil darating ang araw na tayo'y aani ng mabuti at ito'y doble-doble pa. Kaya maglingkod sa Diyos ng mabuti, tumulong sa kapwa ng mabuti. Lahat lang po ng gagawin natin ay mabuti. Dahil ang Diyos ay mabuti, kaya dapat natin ginagawa o tinatanim sa mga buhay po natin ay mga mabubuting gawa lang po. Sa pagtatapos po ay tandaan po natin na mga kapatid, na ang batas ng ating buhay at prinsipyo ng buhay natin, huwag natin kakalimutan kung anong itinanim siya ang ating aanihin. Maraming salamat po, at sa araw na to ay sana ay may natutunan tayo. Kung ano ang tatanimin natin ay doble-doble po ang aanihin po natin. God bless po.